Durog lahat sa phone na to. Yan yung masasabi ko nung na-experience and after naming itesto sa gaming at gamitin ito sa loob ng almost isang linggo. And isama pa natin yung problema ng price increase or price hike ng mga phone or valuable phone na nakita natin nung mga nakaraang buwan. At ito lang naman ang bagong-bago na Lenovo Legion Y70 2026 version. Meron lang namang Snapdragon 8 Gen 5 chip pero malamig yung thermal pagdating sa gaming. May massive 8,000 mAh battery capacity, naka 144Hz, 2K resolution, LTPO AMOLED screen display, may legit na bypass charging, meron na rin consistent and malakas sa Pablo support, may eSIM support na din, and higit sa lahat, okay at panalo yung presyo unlike sa mga gaming phones na na-cover natin before. Pero ang tanong, ito na nga ba dapat yung pag-ipunan mo at bilhin ngayong 2026 or pwede pa ba tayo mag-antay? Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan natin itong bad boy na to. Okay, nung ginagamit ko and nung nire-review ko itong device ito, actually hindi ko maalis sa isip ko na ipag-compare siya sa Poco X8 Pro Max. Kaya kung meron mang mga reference or mga bagay na pinagkumpara ko ang Poco X8 Pro Max and also itong phone na to sa review na to, since ito yung pinakamalapit na phone na dikit sa specs nito and also sa presyo niya. And simulan natin yung usapan sa build and design. Kahit na kasi gaming po ng Lenovo Legion Y70 2026 version, hindi naman siya gaya ng iba mga gaming phone na gaming phone yung itsura. Naka pure white color lang to, then isang malaking Lenovo Legion branding sa likod, and that's it. Walang RGB lights and everything na magre-represent na isa tong gaming phone. Isa din sa nagustuhan ko dito ay yung pagiging matte back finish ng design niya. Hindi kasi natin magiging problema dito yung pagiging kapatin ng fingerprint, and kung matagal na kayo sa channel, alam ninyong ayaw ko nun. Ilang beses ko rin yan na point out sa mga review natin ng Red Magic 11S Pro na talagang medyo kumakapit or kumukolekta to ng fingerprint. Premium na din yung feel pag gamit natin tong phone na to dahil meron na tong flagship build which is glass front, glass back, and aluminum alloy frame. And i-plus pa natin na naka IP68 and IP69 dust tight and water resistant na din to. Kaya kung mahuhulog or matubog to sa tubig, makakasurvive at makakasurvive pa rin to. Pero please, utang na loob, wag ninyong itetesting at mag-try ng kahit anong stunt kapag binili nyo itong device na to. Dahil mahirap na, baka matsambahan kayo. Siguro kung meron man akong hindi nagustuhan sa device na to, yan yung kanyang grip. Medyo may konting sharp kasi yung sides na to, which is nararamdaman ko talaga gada gamit ko sa kanya, at na-point out ko rin to dun sa ating first impression video sa second channel. Pero hindi naman siya kagaya ng iba na super discomfort na yung binibigay. Matatolerate pa naman natin. Also, meron din naman tong included case kaya hindi tayo mamumroblema. Hindi naman siya the same ng discomfort na naramdaman ko sa Samsung A56 at sa iba pa mga flat back panel finish na mga phones na testing ko before. So dito, yakang-yaka pa. Anyway, alam na naman ninyo, pero para sa mga hindi pa nakakalam, isa po itong China ROM. Pero don't worry, meron na naman tayo ditong Google Play services. Wala lang talaga tayo dito mga pre-installed Google application or yung mga Google apps na madalas nating nakikita like Gmail, YouTube, Photos at kung ano-ano pa. Pero kagandahan dito, napakabilis lang neto i-setup. Kinakailangan walang i-enable or i-activate yung Google Play Store natin gamit yung native app store na meron sila dito sa phone. Kinakailangan nyo lang i-access yan, search Google Play and then activate nyo lang. And then after nun, login nyo lang yung email ninyo and then pwede nyo nang i-install lahat ng mga application na needs ninyo like banking apps and everything at yung iba pang mga Google apps. Also, pagdating sa operating system na ginamit dito, tinatawag to na ZUI 16 and under to ng Android 16. And good news para sa mga kaparekoy natin out there, makakakuha tayo dito ng 3 to 4 year security patches and 3 major upgrades. Meaning, kung bibili natin to, aabutin pa natin dito yung Android 19. And in terms of overall software experience, masasabi kong okay, smooth, and goods naman yung naging overall experience ko dito. Just a usual gaming UI na madalas naman natin nakikita na mostly plain lang naman. Siguro kung may cons ako dito, yan yung pagiging China ROM na to. Since alam naman natin na ang mga China ROM devices, marami talagang mga Chinese applications and also napakadaming notifications din. Pero don't worry, madali lang naman i-remove yung mga yan. Nga pala, meron akong ginawang video dyan. Pwede nyo pong i-check itong video na to para i-remove
move at ma-set up ninyo yung phone ninyo ng maayos, lalo na kung first ever China ROM nyo to. Isa pa siguro sa impressive dito sa device na to is yung kanyang battery. Meron tong 8,000 mAh battery capacity, which is mas mababa ng konti sa Poco X8 Pro Max dahil meron yung 8,500 mAh. Ba't ganun pa man, masasabi kong makunat din or totoong makunat yung battery neto. Dahil based sa normal usage ko dito, yakang-yaka netong tumagal ng isang buong araw and a normal usage like social media and watching movies. Mostly, dito ko talaga siya nagamit at meron din naman ako mga gaming session na part which is gabi lang madalas at tumatagal lang siya ng 3 hours per session. And with that in mind, kayang-kaya netong tumagal ng isang buong araw. Actually, pinatunayan din yan ng ginawa naming gaming test dahil tinrack namin yung battery neto at inabot lang naman ng 3 hours plus yung tuloy-tuloy na gaming test namin dito para i-shoot yung gaming test sa mga MOBA games, CODM, and also Genshin Impact. And from 86%, nabawasan lang to ng 31% sa loob ng 3 hours ng tuloy-tuloy na paglalaro dahil may natira pa dito na 55%. And keep it mind, gaya ng sabi ko kanina, sama-sama na po lahat ng games dito, hindi lang siya MOBA game testing. Tinesting ko po dito ang Genshin Impact, CODM, and yung tatlo nating mga MOBA game. Kaya masasabi nating decent or makunat talaga yung battery neto at least pagdating sa gantong activity. Additionally, goods din yung nakuha nating resulta pagdating sa battery neto doon sa ating extreme gaming test, pero more on that doon na lang sa ating next video or sa extreme gaming test video. And ang kagandahan sa phone na to, kung mapapasarap tayo ng paglalaro at malolobat na tayo, wala din magiging problema since meron tayo ditong bypass charging and mabilis na rin i-charge itong device ito dahil supported neto ang 90 watts fast charging support. Kaya magagamit mo agad once na malobat man. Anyway, iba pang mga specs, supported na rin neto ang NFC. Meron na rin tong USB-C 3.2 Gen 2 na USB port kaya makakapag-transfer tayo ng data ng maayos. Panalo din yung haptic feedback neto which is normal na makita sa isang mga gaming phone. May responsive built-in in-display fingerprint na din kaya rehistro agad isang dumpy pa lang ng finger. May Bluetooth 5.4, may 5.7 support, and higit sa lahat, supported rin neto ang 5G sa lahat ng network na meron tayo dahil naka NSA and SA support to pagdating sa 5G deployment. And yung pinakakakaiba dito supported na rin neto ang eSIM kahit na isa tong China ROM. However, hindi ko na-testing kung nag-work nga ba talaga to, pero ang maganda dito, since meron tong eSIM support, pwede natin siya magamit sa mga travels natin abroad o kaya para sa mga SIM-man na nanonood dito sa channel, magagamit ninyo po to if ever man nabibili kayo ng isa. Anyway, usapang display naman tayo. Again, meron tong 6.82-inch, 144Hz LTPO OLED display. And may dalawang bagay na needed din yung malaman sa display neto. Una, talagang sharp yung display neto dahil naka 2K resolution, totoo po yan. And naghanap din ako ng settings kung pwede ba natin siyang ibalik sa 1080p. And at the moment, wala akong makita kaya 2K resolution siya all throughout sa paggamit natin sa kanya. And speaking of, mapapakinabangan din natin yan pagdating sa panonood ng mga Netflix movie dahil meron na po itong Widevine L1 kaya magagamit natin yung HD playback. Pangalawa, yung 144Hz neto gagana lang sa mga game na merong 144Hz support. So mostly 120Hz lang yung makikita natin sa screen once na mag-navigate tayo sa main display or sa mga application. Which is hindi na rin naman nakaka-bother since hindi naman natin makikita yung difference ng 144Hz and 120Hz. And also, power efficient na rin yung screen neto dahil nga naka-LTPO AMOLED screen tayo dito which is kaya netong bumaba hanggang 1Hz kapag hindi natin ginagalaw yung screen or kapag naka-standby lang tayo. Tinesting din namin yung touch sampling rate neto and actually quiet, responsive din talaga yung screen dahil nakakuha tayo dito ng 500Hz touch sampling rate. And kung yung iba sa inyo ay nabigla about dito dahil nakita yung marketing ni Lenovo na 1500Hz daw yung touch sampling rate neto, actually hindi naman kayo nagkakamali. Totoo naman talaga yan, however, matitrigger lang yan sa mga certain scenario ng game or sa mga certain game na supported do. Meaning, same lang din siya ng refresh rate niya na gaganing 144Hz if yung game na lalaroin natin is supported ang 144Hz, which is same idea lang din pagdating sa ating touch sampling rate. Now, usapang performance naman tayo. Again, ginamitan to ng Snapdragon 8 Gen 5. And gusto ko lang linawin para sa laging mga nalilito, hindi po ito kasing lakas or hindi po ito ang Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pero, ito yung pinahinang version ng Snapdragon 8 Elite Gen 5 and mostly halos ka-level or medyo ka-level ng Snapdragon 8 Elite which is the previous most powerful chipset ng Snapdragon na nagamit natin noong 2025. And hanggang ngayong taon. Pero yung pinaka-endpoint nito magta-translate din siya or goods din talaga siya pagdating sa gaming or actual gaming. Which is nakakuha kami dito
dito ng 2.5 million to 3 million and to benchmark score, which is nag-translate din sa overall performance nito dun sa ginawa nating gaming test. Bale, sinalang namin dito yung Genshin Impact at nilaro namin to sa loob ng 30 plus minutes at dito sinet up namin siya sa pinakasagad na settings niya, and guess what? Nakakuha tayo dito ng consistent 60 FPS all throughout sa paglalaro natin dito. Kung meron mang mga drops, yun yung mga part na nagte-teleport tayo or nagte-transition tayo sa mapa nung gine-gaming test namin to. And yung pinaka nakakabigla dito is yung temperature na nakuha niya, mamaya i-discuss ko sa inyo. Anyway, pagdating naman sa mga MOBA game, consistent din yung nakuha nating performance. Nakakuha tayo dito ng solid 120 FPS sa lahat ng mga MOBA games na nilalaro natin, and take note, max out settings po tayo sa lahat ng mga yan. Pagdating naman sa CODM, nakakuha din tayo dito ng solid 120 FPS pagdating sa ating MP mode, and surprisingly 120 FPS din pagdating sa ating VR mode. Nung mga nakaraan kasi sa mga phone na merong Snapdragon 8 Gen 5 na nagamit ko, hanggang 90 FPS lang. Kaya good news to para sa mga kaparakoy natin dyan na CODM players. And pagdating naman sa thermal, dito rin kami medyo nabigla dahil naglaro lang ng 35 to 39 degrees Celsius yung nakuha nating temperature pagdating sa mga MOBA games and also CODM. And take note, yung playing time namin gada game ay naglalaro ng 25 to 30 minutes, and tuloy-tuloy po namin silang nilalaro, and as you can see, okay yung nakuha nating thermal. And ganun din yung naging case pagdating sa ating Genshin Impact. After kasi ng 30 plus minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro, nakakuha kami dito ng 39 to 41 degrees Celsius lang, alik sa ibang mga Snapdragon 8 Gen 5 phone na pumapalo na agad ng 42 hanggang 45 degrees Celsius. So dito, mapapatunayan natin na totoo at gumagana and working talaga yung malaking vapor chamber na nilagay dito ni Lenovo. And to be exact, trademark na talaga to ni Lenovo pagdating sa mga gaming phone sila, na talagang binibigay nila yung magandang performance at the same time, good na cooling system. Pero ang tanong, pagdating sa ating extreme gaming test, ganito pa rin kaya yung magiging case? Yan yung aalamin natin sa next video, kaya abang-abang kayo mga kaparkoy. Na-shoot na rin namin yung video, kaya wait na lang po ninyo, ipapublish din po agad namin. And kahit nag-gaming po nitong device ito, meron din silang nilalaban pagdating sa camera. And actually, na-surprise ako sa mga output na nakuha namin dito. By the way, meron tong 50 megapixel main camera sensor, 8 megapixel ultra-wide, and 32 megapixel camera setup. And pagdating sa mga output na nakuha natin dito, kapansin-pansin, talagang okay yung kanyang overall processing. Okay yung color, saturated, and vibrant enough. Medyo luto lang ng konti kung okay yung tatanungin. And also, medyo contrasty din yung mga photos na nakuha natin dito, pero hindi naman super OA kagaya sa processing ni Poco. Okay din yung HDR capability neto, hindi nag-underexpose and also overexpose yung ating highlights, and also ganun din pagdating sa shadow. However, syempre, nakadepende pa rin talaga sa lighting. May mga moment na nahihirapan siya mag-process ng shadow part or yung mga dark areas sa photos natin kapag hindi ganun ka-okay yung amount ng light sa subject. And for me, okay lang din naman since isa itong gaming-centric device, which is reasonable for me kung meron mang mga gantong caveat kung ako yung tatanungin. Pagdating naman sa selfie camera nito, napaka-decent din yung mga nakuha nating output. Sharp yung mga kuha nating output dito. Goods yung overall processing. Medyo napansin ko lang na mas focus sila sa natural color tone ng balat natin. Alik sa iba na pinipilit nilang i-enhance or paputiin yung isang maitim or kayo mang ginakaghaya ko. Lagi ko yung napapansin sa mga camera sa tinetesting ko, kaya mostly hindi na rin talaga ako nagsiselfie. Pero dito, napansin ko na hindi siya ganon. Pero gusto ko lang linawin na meron pa rin processing. Hindi talaga nawawala. Gaya na lang sa mga blemishes. Minsan wala, minsan meron, and minsan din medyo contrasty yung image. Pero di mga part na nahihirapan siya mag-expose ang subject once na against the light. Pero again, hindi to camera-centric, and for the overall performance, para sa akin, pwede na. Pagdating naman sa video capability, kaya na ito mag-shoot ng 4K at 30 and 60 FPS sa main camera, and actually goods, and also with OIS na rin yan, kaya meron tayong magandang stabilization kahit papano. However, medyo shaky pa rin ng konti using handheld, so pwede tayong gumamit ng stand or mag-ninja walk kapag mag-shoot tayo ng video. Mas okay gawin yun. Pagdating naman sa selfie camera, surprisingly, 4K at 30 FPS yung pinaka-max resolution na kaya netong i-shoot. And pagdating sa video output, pasado na rin para sa akin. Nandun yung detail ng isang 4K video, which is good. Now, usapang presyo naman tayo. Dahil ito talaga yung magsiselyo kung bakit ko nasabi kanina na durog lahat sa device na to. Dahil yung presyo nito para sa kanyang official SRP is 25,800 to 26,000 pesos lang.
And yung sale yung 7 at 7 at mag-sale ulit this 7 at 15, papalo lang ito ng 23,000 plus pesos to 24,000 plus pesos. And para sa ganyang presyo and overall specification na nakita natin, kitang-kita natin kung bakit siya naging number 1 para sa akin. Kung ikukumpara kasi natin to sa para sa gantong price segment which is the Poco X8 Pro Max, kitang-kita natin na talagang talo nito ang Poco X8 Pro Max lalo na sa presyo dahil may bago na tong presyo na 31,000 pesos. Hindi nakagaya dati na nasa 27 lang. And nga pala, available to kay AHH Xiaomi Manila. Pwede nyo na pong ma-score. Ilalagay ko yung link sa description down below. And also, kung medyo malayo-layo naman kayo, pwede nyo rin tong iscorein sa Lazada dahil naka-sale sila doon ngayon. Dahil pwede nyo siyang mabili sa 24,000 pesos na presyo. Ilalagay ko rin po yung link dyan sa description down below. Kaya kung titingnan natin yung overall specification nito plus the presyo, alam na natin kung sino agad yung nanalo. Pero yun nga, yung cons natin dito ay una, China ROM siya kaya wala tayong local warranty, kailangan pa natin i-install yung mga Google applications, kailangan natin i-uninstall lahat ng mga unnecessary apps and i-turn off lahat ng unnecessary notifications at kung ano-ano pa mga setup na madali lang naman gawin dahil nga nagawan na natin ang video. Anyway, kung nagustuhan nyo itong video na to, click nyo naman yung like button and also subscribe if nakatulong sa inyo para man-notify kayo sa mga susunod nating video. And also, meron kaming niluluto ngayong buwan para sa mga giveaway and I hope nandito kayo sa channel para malaman ninyo kung kailan namin gagawin at kung sino yung mga mananalo. Kita-kits sa susunod na video. Yun lang. Peace!